Isang linggo matapos ang komprontasyon ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Namataan kanina malapit sa BRP Sierra Madre ang China Coast Guard 5901 na binansagang monster ship at isa sa pinakamalaki nilang barko. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, sunod na namataan ang barko habang papalapit umano ito sa Sabina Shoal kung saan nakahimpil ang BRP Teresa Magbanwa. Nagkagit-gitan din doon kamakailan ng mga inflatable boat ng PCG at CCG. Muling git ang Chinese Foreign Ministry, itigil na ng Pilipinas ang pangudyok umano nito at makipagtulungan sa China para sa kapayapaan sa South China Sea. Minimislead o nililigaw raw ng Pilipinas ang international community. Dati na iginiit ang China na professional at may pagtitimpi ang mga aksyon ng CCG sa Ayungin Shoal noong June 17. Kahit pa sa insidenteng yun, kita sa video ang panunutok ng CCG ng palakol at iba pang matatala sa bagay sa mga sundalong Pinoy. Gayon din ang pagtitirgas, pagnanakaw at pagbuta sa inflatable boat ng Pilipinas. Sa isang punto, kita ang mabilis sa paghabol hanggang sa sumalpok ang isang inflatable boat ng China sa bangka ng mga Pinoy. Sa lakas ng pagkakasalpok, halos mahulog ang dalawang sakay ng bangka. Dahil sa insidente sa Ayungin, naputulan ng daliri si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Nitong weekend, ginawaran siya ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan. Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ay ginawad sa 79 na Philippine Navy at Marines sa kasama niya sa operasyon. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. On June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Gitang Pangulo, hindi naghaharap ng giyera ang Pilipinas pero hindi rin daw magpapaapi ang mga Pilipino. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Hindi pa rin itinuturing ng gobyerno na armed attack sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ang nangyari noong June 17. Pero hindi na rin nila ito itinuturing na misunderstanding o aksidente. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. National definition ng armed attack. It is the use of military force and excessive mass use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka doon sa MDT, hindi siya magpo-fall sa definition ng armed attack. Hindi rin inaprobahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng National Maritime Council na i-anunsyo ang mga regular na RORE mission. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Pero aminado ng Department of Foreign Affairs, wala pa nangyaring pulong sa kanilang Chinese counterpart mula nang mangyaring insidente noong June 17. The peaceful means, yes. Hindi nawawala yan. We are also doing something on the diplomatic front. We have a mechanism that has been in existence for quite a number of years. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.